Gumawa ako ng kakaibang Pilipiniana dress na gamit ang pagtagpi-tagpi ng dyaryo, pati basurang supot para paggawa nga ito na susuotin sa buwan ng wika ni Inday sa kanilang school. Huy! Ilang araw din nga na wala silang pasok, gawa nga ng naulan at ako'y nagkaroon nga ng mahabang oras para gawin naman nga ang buwan ng wika dress sa buwan ng Agosto. Ay, for the go! Gumamit mo na nga ako rito ng foam board para sa kanyang top na gagawin at nagdugtong na rin nga ako rito ng manggas para litaw nga ang Pilipiniana sa susuotin niyang ito. Tapos, naalala kong may mga dyaryo na ginamit akong pansapin nung ako'y nagpipintura sa kanyang kwarto. Pinagkukuha ko nga ang mga ito upang idikit sa top na aking ginawa. Puro recycle materials na naman nga ang gagamitin natin sa kakaibang Pilipiniana dress ni Inday. Huy! Ginupit ko lang nga ang mga dyaryo tapos dahan-dahan dinikit sa top niya at gumamit rin nga ako dito ng petticoat para sa kanyang palda. Hindi ko pa nga dinikitan lahat. Gawa nga na may mga bisita ngayon sa bahay at gusto nilang makita kung paano ko nga ito gagawin at ipagpatuloy. Ay, for the go! Imbes na itapon din nga itong mga supot ng bubble wrap sa bodega, ay pinagpupulot ko nga ito upang dagdag anik-anik sa gagawin kong Pilipiniana dress ni Inday. Ginawa ko nga itong mga bulaklak at ididikit ko na rin nga gamit ang glue stick paikot rito sa kanyang palda. Sa dyaryo naman ay dinapito-piko lang nga ito habang dinidikitan nga ng glue stick tapos ipagdudugtong para makagawa nga ng mahabang ganito na ilalagay ko rin nga sa palda niya paikot. Alternate nga ang aking gagawin, supot sa taas, dyaryo naman nga sa ilalim. Ipinagpatuloy ko na rin nga ang paglalagay ng dyaryo sa top niya dahil sa mga oras na to ay may mga bisita na ngang dumating na gusto nga makita kung paano nga kami mag-DIY ni Inday Eunice. Huy! Naging isa rin kasi ito sa bonding naming mag-ina, maliban na siya ang magsusuot ay sinasamahan niya rin nga ako sa paggawa lalo na kung magpipinta siya. Gumawa na rin nga ako ng maliliit na bulaklak gamit pa rin nga ang supot at ilalagay ko naman nga rito sa kanyang mga manggas, dagdag kaaniknikan lang. Hanggang sa ganito na nga siya kung titignan at napansin ko rin nga na itong mga dyaryo ay mga Korean words. Print agad ako ng mga ganito para idikit ko nga dito kahit na di halata ang dyaryo na ginamit dahil maliliit ang wordings. Pero mas maganda pa rin nga na may related sa buwan ng wika na nakadikit dito. Ay, for the go! Bago magpatuloy sa paggawa, ay flex ko lang nga itong ating barley para guess with spirulina na kapag ganitong maulan ay kailangan talaga ng aming katawan dito sa bahay. Nakakatulong kasi ito na mag-boost ang immune system at mayaman pa sa vitamina. May iniindaman sa buong katawan o wala, pang overall health ito na pwede sa bata o matatanda. At kinikilig din nga ako tuwing nakakabasa ng mga ganito na nakatulong sa kanyang acid reflux ang pag-inom niya twice a day. Pwede rin nga ito sa mga constipated, may PCOS o gallstone. Dako na nga ako sa pagkukulay ng kanyang dress at tulog na rin nga si Inday kaya ako na lang nga ang nagpinta. Bale dito nga sa pinakataas ng palda na ginawa kong paikot na supot ay nagkulay lang nga ako dito ng brown at yellow. Tapos sa pangalawang palapag, huy! Ay brown at white naman. Kung gising lang si Inday, siya na nga ang nagkulay ng mga to kasi paboritong part niya ito lagi. Pag tuwing ginagawan ko nga siya ng kanyang susuotin. 3 beses sa isang araw naman nga ako uminom ng barley paragus with spirulina at kapag sa gabi, bago matulog, nagpapatimpla nga ako nito. Simula kasi, nung natulungan nga ako nito na mag-regular ang mataas kong infection sa ihi, ay tuloy-tuloy na rin nga ako umiinom nito hanggang ngayon. Tuloy lang din nga ulit sa pagkulay at asul naman nga dito sa baba. Mga colors na ipinapahid ko sa mga supot ay nasa watawat ng Pilipinas. At heto si Inday natutulog. Dito sa pinaka-ground floor ng mga supot na nakapalibot, nagpinta lang nga ako dito ng pula na sumisimbolo sa katapangan, kagitingan at pagkamakabayan. Ang asul naman ay ang kapayapaan, katarungan at katotohanan. Hanggang sa natapos na rin nga ako sa pagkukulay, nakita ko rin nga itong belt ko na magsisilbing perlas ng silanganan. Huy! Naididikit ko rin nga dito sa dress at hindi na nga ako natapos sa mga kaanik-nikan. Pati itong gintong ribbon, dagdag anik-anik na din. Nakita ko rin nga itong laruang maliit na payong ni Inday at may naisip na naman nga akong gawin dito na gawing props sa kanyang Pilipiniana dress. Kaya nagupit pa nga ako ng supot at gumawa pa nga ng maliliit na bulaklak. Tali na ginamit ko ay Sanrio pang ipit sa buhok at ginupit-kupit ko lang nga ito pagkatali para ganito na nga siya kung titignan. Dinamihan ko na rin nga sa paggawa dahil ididikit ko nga ang mga to paikot sa gilid ng payong. Manong-mano ang paggawa at pagdidikit. Huy! Nakakangalay man sa likod pero walang di kayang gawin ng nanay para sa susuotin ng anak. Tapos dahan-dahan naman nga ako nagdikit ng dyaryo at ang gamit kong pandikit dito ay glue. Kinulayan ko na rin nga ito ng asul, pula at dilaw para mag-match naman sa dress na ginawa. At ang pinaka-exciting part ang makita ang kinalabasan ng pagtagpi-tagpi ng mga recycle materials from garbage to progress. Ay, for the go! Natapos ko na rin nga ang Pilipiniana dress ni Inday na susuotin niya sa buwan ng wika nila sa school. Gumawa ako ng Pilipiniana dress gamit ang recycle materials na dyaryo at basurang supot na susuotin ni Inday sa buwan ng wika nila sa school. Pinasukat ko rin nga ito sa kanya at ganito nga ang kanyang reaksyon. Hoy! Hindi kami ang tinikling!
Pakita ko lang nga muna kung paano ang ginawa kong pagtagpi-tagpi ng mga recycled materials para mabuo nga ang punong kaanik-nikang dress ni Inday niya na to. Ay, for the go! Nagkulma muna nga ako sa top niya gamit ang foam board. Tapos yung mga dyaryo na sinapin ko nung ako'y nagpipintura dito sa kwarto ni Inday, kinuha ko na rin. Ginupit ko lang nga ito sa maliliit at dahan-dahan dinikit. Tapos ang daming supot dito na malalaki. Pinaglagyan nga ito ng bubble wrap. Kaysa itapon, naisip kong idagdag anik-anik ko ito sa ginawa kong dress ni Inday. At diretso, petticoat na rin pala ang palda niya. Dito ko ididikit ang mga supot. At i-alternate ko lang ang paglalagay nito sa dyaryo, pati supot, paikot. Hagdan-hagdan nga rin siya kung titignan. Naniniwala talaga akong walang kayang digawin yung mga nanay para sa susuotin ng mga anak, lalo na kung competitive sa bawat contest na mangyayari sa school nila. Tiyagaan at diskarte lang. Ay, for the go. Hanggang sa maging ganito na nga siya kung titignan. At nag-color dots na rin nga ako sa mga supot, pati dito sa dyaryo na nakadikit para attractive tignan, lalo na kung bata nga ang magsusuot. Inspire sa watawat ng Pinas nga ang kinulay ko para relate pa rin nga sa buwan ng wika dress sa school. Walang katapusan sa pagdidikit ng mga kaniknikan. Gawa nga na nakita ko rin nga itong belt ko na magsisilbing perlas nga ng silanganan. Hoy! Gumawa na rin nga ako ng magiging props na kanyang bitbitin. Nakita ko kasi itong laruan niyang payong. Nadidikitan ko na rin nga ng mga supot na maliliit paikot dito sa may gilid. At dyaryo naman nga na ididikit dito sa may top. Gamit ko nga ang pandikit dito ay glue. Tapos magkukulay ulit para naman terno itong props sa dress niya. Hanggang sa nakumpleto ko na rin nga ang pagtagpi-tagpi na recycle Filipiniana dress ni Inday. Hoy! Papasukat ko na rin nga ito kung kasya ba sa kanya. Lalo na tansya-tansyaan lang talaga akong gumawa sa mga sinusuot ni Inday. Nag-practice pa nga siya ng sayaw na tinikling. Ang kaso, di niya makuha ang step. Huy! Di na rin nga siya mahirap pasuotin ang mga ginagawa kong dress para sa kanya. At mas nag-i-enjoy at natutuwa pa nga siya. Lalo na isa nga ito sa aming naging banding mag-ina noon pa. Ay, for the go! Nakaka-proud lang na magkaroon nga ng Inday na ganito ka masiyahin. At marunong mag-emote sa camera. Fresh Filipiniana tignan nga ang Inday. Sa suot niyang di halatang supot at dyaryo ang nagdala. Ay, for the go! Kung pang matagalang suotan, suggest ko na tahiin nga ito sa tela bago nga lagyan ng petticoat para di agad madaling masira. Pero kung panandalian lang at ilang suotan ang kailangan, carry na tong dikit-dikit lang. Hoy! Kinuhanan ko na rin nga siya habang suot nga niya ito at ready na ang Filipiniana recycle materials dress ni Inday para sa kanilang buwan ng wika sa school.